Barug ta kadayon pangamuyo ta sa Ginoo. O Dios nga gamhanan, nagapasalamat kami labi na sa sini naman nga Sunday imo gitugot o Dios nga once again ang another nga opportunity nga gihatag nimo sa imo kubos nga alagad. Lord, hindi kami makapanghambog, hindi kami o Dios makahatag o Lord o sa amon kaugalingon nga may kasiguruhan. Ang amon pagbarog, ang amon o Dios pagpagamit, imo kini grasya kag kaluoy. Damo nga salamat sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Una, akon gipasalamatan ng Dios sa hitabo which is blessing in disguise tungod kay nagkita kami ni Brad Rubin. Inang abi mo lang ako, nag-desire gyud ko nga makabisita kay Brad Rubin. O gidala na to namon sa Tigom. Pero amo lang tong paagi sa Diyos. Kung nagkita kami dito sa Chungwa, upod sa kang Sterilda, kadayon, nakita gyud na sa Brad Ruben nga murag naghupong na siya. Ingana. So this is what blessing in disguise po. Tungod kay ang akon gihandom nga makita, nakitanay kami. Dayon ikadua, blessing in disguise po ang natabo sa kang dudong tungod kay na reforma balik si Abis. Palapakan na to ng Ginoo. Kay nakita po na kon ang iya burden sa iya amay. Kanang abi mo lang sa mga kabataan manggod, sa mga kabataan bisan magbata ka papulo ka bilog. May lang kun may duwa nga may kabugaton sa ginikanan. Although ara man ang ilang pag-assess pero inabang in terms sa financial ara pero lahi inang may ara siya. Kana bang ikaw gyud ang nag-serve sa imong amay. So I really appreciate sa Ginoo as blessing in disguise sa nahitabo pod sa kang Dudong Rap. Let us continue sa pag-pray kay Dudong tungod kay nubo manggod ang iya hemoglobin, ang iya hematocrit. So kuyaw ang tao kung hindi makarecover ang iya hemoglobin. Muna nga, let us continue to pray para sa iya. Kag ikatatlo na kon nga pasalamatan ang padayon nga fasting and prayer. Pasalamat ko sa mga kaigsuunan labi na sa ilan ni Clint nga nahabilin diri upod sa mga workers nga napadayon ang fasting and prayer bisan wala ang inyo pastor. Amo na ang tuod nga Kristohanon. Abi nyo lang, parehas akong gihambal. Ang akon kalipay, inang makita ta kamo nga waay nagpasaway. Amo na malipay ko. Ina bang una nakita ta kamo nga way kamo gapasaway. Ikadua, malipay ko kung nakita na kon ang inyo commitments pag-alagad. Ina lang, hindi ka na bagay remainon, hindi ka na bagay nga pahimangnuan, hindi ka na bagay nga masiling, uy, aton karon kwan. Amo nang akong gikalipay. Kag ikatatlo, malipay ko kon nakita na kon nga still nag-evolve ka sa ministry. Amo na nga mga butang. Amo na nga pasalamat ko sa Ginoo nga ang akon prayer nga gabay pa maintindihan naton ang akon pod balatyagon. Nga ang kalipay sa isa ka leader makita ang iyang katawhan nga una hindi siya sa lawayon. Nangin blessing siya, tublang wali na kon. Nangin blessing siya sa iban nga tao, kagdayon. Nangin blessing siya sa lugar nga diin dira siya gibutang kag ikatatlo, nangin blessing siya sa simbahan. Abi mo lang, sa paglambot sa kakulian, I have a peace of mind. Although grabe ang kusog na magikaayo ang sa akong dugang, but still, I have a peace of mind. Kadayon, nakasiling ko, Lord, why ko mga remorse sa kabuhi, kay nga, ini nga lawas, gigamit ko ni sa ministry. Why ko mga remorse,
kung ano man gyud ang dagan sini, I have a peace of mind. Pero ang mga butang nga way pa natapos, ipatapos gyud sa Ginoo. Kay nga man ang akon pod gipasalamatan ang taga Sipalay, nag-back up sila sa prayer tungod kay they are what planning a seminars sa September. So gi-prepared na nila ang seminar sa September. Kadayon gigathered na nila ang pipila dito ka pastors kay ako I'm willing sa pagtudlo bisan pa man sa pipila ka mga pastors naton nga kauban diha sa Universal tungod kay akon mismo nasabtan nga mao na ang gift nakon. So may-ari gani diri sa aton nga not totally nga natudlo nato. So ako nagtuo ang oportunidad mo nang gihambal ko sa Dios. Lord, kini nga lawas wala ko ni gigamit pagtrabaho sa secular, pagtrabaho o either bisan pa man sa kalibutanon nga works. Gi-spent na kon sa ministry. So, I have a peace of mind. Amo na nga, salamat sa Ginoo tungod kay may ara pa ipahimo ang Dios nga way matapos. Amen. Kagabi nyo lang, pasalamat mo ko, the third aspect as blessing of this guys, dito na ko na sabtan nga tatlo ka factor ang gihatag. Una, ang acid. Amo galito ang one nga reason tungod sa stress nagsaka ang acid. Oh, kag amo tong number one nga factor nga grabe na ang pitik sa dugan. Kay natingala ang doktor, normal ang sugar, normal ang kolesterol, normal ang liver, normal ang creatinine. Except lang sa uric na nagsaka gamay. So, gig-obserbaran. Di amo tong number one nga factor na diskubrihan nga tungod sa stress. Kasi lang ko, di po pwede nga di ka ma-stress. Nga gabi ilang pag-abot namon, kaayo na itulog, galing no choice ka. Kinahanglan ka gid magtuon. Oh. Ang pagtuon pa lang, may tani kon nabalang pareha sa iba nga pastor nga ang iwali, AI na lang. Oh, do okay na siya. Do ako, kasi lang nang way ka na bala burden sa tao nga imo gitudluan. Oh, basta kay bahala na kamo. Oh, bahala na kamo. Pero ako, hindi ko. Abi mo lang sa dito ko sa Cebu, one thing I miss ang akon mga books. O amo gid ang akong gikamingawan. Inabang kung diin ka nabuhi, inabang ang attachment nimo dira na. Oh. So, kasi lang ko di pwede nga di ka ma-stress kay nga dira pa lang daan sa pagtuon, ma-stress ka gyud. Oh, ma-stress ka. Tugangan pangadaan sa aton mata nga murag pun-an na pod ang grado sa antiyohos inga na. So, ma-stress ka gyud. Kadayon ang ikaduha nga faktor, ang paghagok. Grabe gali ni kadelikado ang hagok. Dito na ko na, naka-learn ko. Inigali kita nga maghagok, bantay galita. That is the second factor nga gasaka ang BP tungod sa huragok. Inga na. Tungod kay mulos ang oxygen naton. Inang grabing huragok. Dayon, kalit ka lang nga mo daw maputol. Amo gali na ang imo nga heart gakwan ang heart nimo tungod kay malus na ang oxygen nimo. Inga na. Diri sa simbahan, grabe di. Damo makina diri. Damo makina diri. Amo gali ang ikaduha nga faktor, ang hagok. Dito ko nakasabot. Kaya ako gahagok ko mo. Labi na mag-stress. Amo na nga ang doktor, gi-advisean ko niya, ayaw paghigda nga hayang takilid ka para ma-minimize ang imo hagok. Kay, kung magsigi kag hayang, syado katrabahoso sa imong kasing-kasing. Oh, grabe katrabahoso sa imong heart.
tungod sa hagok nimo kay ang aton organ way ni gapahuway. Amo na nga inig kalos sang oxygen, amo na nga ma-pressure ang heart. Kag that is blessings in disguise nga natabo ni kay nga para nga may maitudlo pug ko sa inyo. Nga kamo pod nga mga naghuragok labi na ang inyong asawa. Oh. May mga babae nga gahagok mo. May mga babae nga daw lalaki papahagokon. Amo nang ikaduwa nga faktor nga isa sa gihambal sa doktor. Kay nga imo makita nga sa cardio man to siya, perti siya katanda. Kahibalo gid siya tungod sa imo nga hagok. Ingana. Kagdayon dugangan sa acid nimo kag ang pressure nagdungan ni. Amo na ang reason nga hindi na mapunggan ang pitik sa imo kasing-kasing. Kag that is what a blessings in disguise. Amo na nga dayon ikaapat siling siya sa akon. Ini nga mga edad normal na ni sa inyo. Oh, normal na ni sa inyo. Mobitaw na nga sulti na kon ini nga edad, amo ni nga edad ang masiling naton. This is striving age as 50 above. Amo na nga ini mga nag-edad 30, wala pa. Di pa na. Why pa na siya. May pa ning inyo ngisi-ngisi. Ikaduwa, hindi pa kamo makarelate sa amon. Hindi pa kamo makarelate. Hindi pa ninyo masabtan ang gipanghambal diri. Pero kung mag-abot na kamo sa sini nga edad, amo na nga normal na siya. So what we need, hindi lang kita magpasaway sa pag-alagad. Hindi lang kita manginsalawayon. Kagdayon, let us be committed diha sa aton pag-alagad. Kagdayon, pasalamat ko bisan pa man sa kabuhi ni Lidong kag ni Herlin nga gi-offer ang ila kundo dito. So nakapahuway kami dito. Oh, kapahuway kami kagdayon na-relax ko dito. Palakpakan na to ng Ginoo. So this time, let us continue sa aton gitun-an about the work of the temporary. Abi mo lang, tandaan naton. Ang Joshua chapter 1 verse 8, inang praises nga gihambal sang Ginoo kang Joshua. Og pagkinabuhi sumala sa tanan nga nahisulat niini. Abi mo lang, ang mga pulong nga ginawali sa usa ka manugwali, una ni nga ipakaon siya sa Diyos. Oh. Meaning, pakaunon kagyod sa imo gihambal. Munang ang Kristohanon nga way nagkabuhi sa pulong sa Diyos, hindi po ni maglambot sa iya. Pero kung nagkabuhi ka sa pulong sa Ginoo, ipakaon sa Diyos ang imo pagtuo. Muna nga, let us continue sa sini nga pagtuon as a work of a temporary. Ang 1 Samuel chapter 2 verse 7, ang Isaiah chapter 45 verse 7. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. Ang Ginoo mo'y nagbuot kinsay iyang himuong dato o kinsay himuong pobre, siya ang magpaubos o siya usab ang mutuboy. I form the light and create darkness. Ingon pa sa Isaiah 45 in verse 7. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Ako'y nagbuhat sa kahayag, matod pa sa Bisaya nga versions. Ako'y nagbuhat sa kahayag og kangit-ngit. Ako'y naghimo sa kabulahanan og sa katalagman. Ako ang Ginoo, mo'y naghimo niining tanang
Amen. Atong Friday, sa dayon na namon lakaw sa Cebu, nagdevotional kami. Kay may mga pipila ka mga kaigsuonan nga nagkari. Akon gihambal sa ila, ining passage sa Isaiah kag sa Samuel, still everything God is in control. Amo ning gihambal na kun sa ila, bisan hindi na mapunggan ang pitik sa dugan. Because I know, still God is in control. Ang aton gihisgutan, labi na sa ilustrasyon naton, dito sa Jeremiah, sa chapter 18, verse 1 to verse 6, about sa potter's hands. Kung ara ka sa kamot sa Dios na guba. Amen. Kaya ang importante, nagpabilin ka sa kamot sa Dios. Kag ang akon gihambal, once nga kung naguba ka diha sa kamot sa Dios, ang Dios is able to repair. Is able sa pagkayo sa imo pagbalik. Because the Bible says, God still, He is in control. Amo na nga ini nga praises kung tun-an naton as the work of the temporary, ang buhat sa usa ka magsusubo sa aton gitun-an. Ang verse 7, ang first praises nga gitun-an naton, this is the work speak about no living thing is self-sufficiency. Meaning, hindi pwede nga moingon ka nga ikaw lang. Because we need each other. Especially, we are not independent sa Diyos. Gihimo ta sa Diyos as God's dependent. Hindi mabuhi ang tao kung wala ang Diyos. Kaglabaw sa tanan, hindi mabuhi ang tao kung walay tao nga magtabang sa iya, magampo sa iya, kag mag-amuma sa iya. Kay balik ko na kon, it is both ang pobre kag dato, it is sharing each other. Hindi mabuhi ang dato kung walay pobre. Hindi po mabuhi ang pobre kung wala ang dato. Because no living thing is self-sufficiency. Then, the second praises nga gitun-an naton dito sa verse 7b is talking about the work of a temporary. Because the God whom we serve, He is the God who lifts up and the God who puts us down. Amen. So diri naton makita nga siya ang Dios ang nagabayaw, siya pud ang Dios ang nagapaubos. This is a part nga ang Ginoo ginabalanse niya ang kabuhi naton. This is a part nga ang Dios kahibalo siya magtimpla sa kabuhi naton. Because ang term nga temporary, this is the work sa usa ka gitawag magsusubo kag amo kini ang ginagamit as a present time sa mga building materials nga aton karon makita, which is ang trusses kag labaw sa tanan ang mga gitawag bildo nga ginagamit sa balay. And this is what statement sa verse 7b, this is the work of the temporary. Ang Biblia naghambal as we continue sa sini nga pagtuon. The works of the temporary has a twofold objectives. Tandaan naton, tempter, it is what a work of Satan, but temporary, it is a work of God. Ang manunulay, trabaho ni sa yawa. Pero ang magsusubo sa aton kabuhi, trabaho ni sa Diyos. Meaning, kung ang usa ka magsusubo, imo siya lang taon, may duwa lang siya ka-objectives. Una, siling pa diri sa gitun-an naton. First, the objectives of the temporary of our souls, which is God. Amen. Amo nang sulti na kon. Ang Dios ang gatuboy, ang Dios pod ang nagapobos. Amo na nga balikon na kon sa akong gihambal. Panahon ko maglambot sa aton ang grasya. Panahon ko maglambot sa aton ang pabor. Panahon ko maglambot sa aton ang mga pagpakamaayo sa Diyos.
hindi kita magpataas. Amen. Let us remain humble. Kaglabaw sa tanan. Hindi gyud naton pag ipataas ang aton kaugalingon kaysa iban nga tao. Hindi ta maghambal nga ako mas maayo pa kaysa iya. Hindi po ta magsiling nga ako maayo lawas kaysa iya. Kahit si karon sa kang dudong, hindi kita maghambal nga amo ni ang nalambot kang dudong. Amen. Because, hindi ta kahibalo sa dagan sa aton kabuhi. Amen. Amo nang ang Ginoo kahibalo siya magbalanse. Kung nakita sa Dios nga imo na gi-lift up ang imong kaugalingon, ang Dios kahibalo siya magpaubos. Because the number one objectives of the temperer kay magsusubo siya. Ano gani ang magsusubo? Ginaagi ka sa kalayo, ginaluto ka sa kalayo. Kagdayon, kung insakto na ang pagkasugba sa kalayo, kalit lang, ginasubhan ka sa tubig. Bisan gabaga ka pa, bisan gakalayo ka pa, kalit lang nga ibutang ka sa tubig. Amen. Nga, He is a God of a temperer. Palakpakan na to ng Diyos. So the first objectives of the temperer is to make us stronger, hard, durable, and have a good quality in life. Amo nang ako nagtuo sa kabuhi naton nga mga Kristohanon. Muagi ta sa sini nga process kay ang objective sang magsusubo agud nga mangin durable ka nga material. Amen. Mangin kwalidad ang imo nga gitawag kabuhi. Kag amo ni ang number one nga objectives niya. Amo gani na nga ang Ginoo, He makes us low or humble, meaning may mga gialaw siya nga problema, agud nga ang kabuhi kag ang aton attachment ara sa Dios. Amen. Yes, of course, kung lang taon na ton sa sining nga passage, pareha sa akong gihambal sa Isaiah 40 verse 31, ang nagahulat sa Dios, manglupad sila sama sa agila. Managan sila nga dili kapuyan, manglakaw sila. Yes, ang stages sa Christianity, may mga gitawag seasons nga daw parehas ka sa agila. You're above sa circumstansya. Ibabaw ka sa problema. Ibabaw ka sa mga kabalaka. Ara ka sa comfort zone sa kabuhi nimo because you are soaring like an eagle. Pero tandai igsuon ko, ang dispensation kag ang season sa kabuhi hindi tanan parehas ka nga nagalupad nga daw agila. May panahon gyud nga muupod ka sa mga tao sa pagpanglakaton. Amen. Meaning, kung ari ka na nga nag-upod sa sini nga mga tao sa pagpanglakaton, hindi ka gawas nun sa pressure. Hindi ka gawas nun sa stress. Hindi ka gawas nun sa gitawag sa problema sa pangabuhi. Nga ang kabuhi naton, we are surrounded with pressure and stress. Bisan magsige ka gani, lingkod, dugay, ma-stress ka. Oh. Sige ka lingkod, dugay ma-stress ka oy. Kag amo nang pinakakuyaw nga stress ini magsige ka lang pungko. Way butang sa sini nga kalibutan hindi makapastress. Ang nakanami lang sa aton amo ni na stress ka sa spiritual. Palapakan na to ng Ginoo. Pero inang na-stress ka tungod kay nagbisyo ka, nag-stress ka tungod kay grabe sa ambisyon nimo. O, ang imo ambisyon nga gusto ka magpresidente. Gusto nimo agawon ang pwesto ni Bongbong Marcos. Inga na. Yes. Sabi mo lang, may mga season sa kabuhi. Kag amo ning gihambal sa Biblia. Because God, He is tempering us. He prepared
nga mangin kwalidad ang imo kabuhi. Ngay na balang, ano ning mga Kristohanon nga may kwalidad sa kabuhi? Nga panahon sa kakulian, lig-on siya, bakod siya, hindi siya matarug. Amen. Paglambot sa problema, hindi siya maano kay nga gisubhan na siya sa Diyos. Lantawa imo tupad ko na subhanan na sa Ginoo. Amen. Yes, may mga stages aton nga base ari pata sa kalayo as a time of lifted up. Amen. Amen. But you know, God brings us also down. Kaya nga gusto sa Dios nga timplahon niya ang aton kabuhi. Amen. Ilang taon na ton ang example si David. Ilang taon na ton. Abi mo lang si David sa Acts chapter 13 in verse 36 sa buhat siling paderya. Siya do katahom sa kabuhi ni David. Kay sa iyang panahon, nagtuman si David sa gisugo sa Diyos. Ug unya namatay. Amo nang diri naton makita. Yes, of course, si David ang iya kabuhi, diarwat totally ang attachment niya ara sa Diyos. Ayaw pag-ingon nga kon ara ka sa Diyos, hindi ka na mamatay. May panahon gyud sa aton kabuhi. Ang nakanami lang amo ni sa panahon niya. Meaning, iya gyud nagamit ang iyang panahon kag na-enjoy sang Diyos ang iyang kabuhi. Amen. Na-enjoy sang Diyos ang iyang pagkamatinumanon. Mabito na nga sa Bible, David, God says, He's the apple of my eye. A man after God's own heart. Meaning, sa panahon ni David, nakapalipay siya sa Ginoo. Although, makasiling ka nga si David, hindi perfect ang iyang pagkatao. May mga salawayon nga butang siya kabuhi, pero nakapalipay siya sa Diyos. Anti siya namatay, ang iya kabuhi nakahatag og pinakatahom nga contribution diha sa Dios. Antes pa siya gikuha sa Dios, nakahatag siya og pinakamatahom nga gitawag kalipay sa mata sa Ginoo. Anti siya gilubong. Damo sang tao nga may gilubong pero wala niya nagamit ang iya panahon sa pag-alagad sa Dios. Amen. Amo na nga ing imo tupad, ayaw na paghulata nga ilubong ka nga way nagamit ang imo panahon sa pag-alagad sa Dios. Oh, ay paghulata. Kay hindi ni mahitabo nga hindi ka ilubong. Hindi ni mahitabo. Sino diri sa inyo hindi ilubong, ibayaw inyo kamot. Hindi ni matabo. Pero antes ni naglambot sa imo, may nahimo ka. And this is what David. Ilang taon na ton si David. Even David sa mga Psalms niya. Mabito nang ang Salmo, I really bless in the book of Psalms tungod sa didto kami sa kondo nila ni Lidong. May napalit siya dito nga komentary. Na-enjoy ko pagbasa bisan hindi maayo ang akong pamatyagan. Gibasa yun akon. Kaya inabang imo nagikabuhi ang pagbasa, dumingawon ka. Ingawon ka. Bisan dili maayo ang akong gibati, parehas karon siling sa doktor, relax. Just rest, relax. Pero kasiling ko, no, hindi pwede. Siling sa doktor, just spend to rest para ma-restore ang stress nimo. But no. Si Rico G. Puno, nga usa ka mga gitawag singer, nabuhi siya sa microphone, namatay po siya sa microphone. Amen. Gilantaw namon ang sa YouTube ina mga vlogger bala sa kaon. Oh. Nakasapi sila sa kaon pero dira po sila namatay. Kuha ninyo? Ako nakakatawa ko katong taga Mindanao nga giubos gyud niya ang ulo sa baka. Ingana.
Laliman kasi na ulos sa baka ubuso nimo kaon. Diri sa aton, damo diri may makasarang oy. Damo diri. May mga ari diri gipahipos-hipos na pero makasarang ni. Damo diri. Ali makagiubos ang isa ka ulo pagkahuman. Tawa. Na nabuhi siya sa sinangay ra, di hapon siya namatay. Amen. Amo nang imo makita sa gitawag sa atupod ang nag-vlog nga nagkaon siya manok karon may nagkuan nga kaunas ta bukog. Kay padad kagikaon po niya. Oo. Di pat amo nang imo makita ang Ginoo kung ang kabuhi nimo diha ka. Inablang hambal ni Jesus kang Pedro ang nabuhi sa espada mamatay sa espada. Meaning kung diin ka nabuhi, diya ka mamatay. Ilang taon na ang nabuhi sa kompresor, diya po na mamatay sa kompresor. That is the sayings. Amo nang ako nagto, that is biblical. Amen. Ang nabuhi sa gitawag sa panguot, dira po na mamatay. Amen. So si David, lantaw na ton ang iyang testimonies. Ang Psalm sa chapter 30 in verse 1. Sila pa ni David. This is a thanksgiving songs. Ang Psalms 30. I will extol you, O Lord, for you have lifted me up. Siling pa niya. Kay gibayaw nimo ako. Ini nga gitawag verse kung lang taon na to, this is a celebration of David. Nga man. Since from David, gi-anoint siya as being a king. Amen. Pag-anoint sa iya, insigida wala siya na plastar as being king. Kundili, madamo nga mga process ang naglambot siya because he is a God of a temperer. Amen. Before si David gi-prepared na sa Dios ang iyang throne. Amen. Gi-prepared na sa Dios ang iyang throne which is ang iyang destiny. Kay ako nagtuo ang matag usa sa aton may destiny. Even ang mga estudyante naton, ang mga graduates naton, may mga gi-prepared na ang Ginoo nga destiny para sa ila. Amen. Amen ba? Pero like sa kang David, before niya gipapungko si David sa throne, nag-agi siya sa kamot sang temperer. Amen. Nag-agi siya sa kamot sang usa ka Dios nga maghatag sa iya kabaguan. Meaning, yes, gina-prepared sa Dios ang destiny naton, pero kung palingkuron ka na sa imong destiny, kung way na process ang imong karakter. Amen. Kung way na change ang imong kabuhi. Posible nga mas kuyaw ang usa ka tawo, ang usa ka Kristiyanon, kung waay na change ang iya nga kabuhi. So that is the work of the temperer. Until such time sa pagkamatay ni Saul, yes, naplastar si David. Pero why natapos diya kay nga aman sa time nga si David, iya nagibayaw ang iyang kaugalingon. According sa aton gitun-an, yes, of course, the second things, amuning statement niya dito sa Psalms, sa chapter in a second verse. Siling padriya? Sa verse 3 kag 3 sa Psalms, but you, O Lord, are a shield for me, my glory, and the one lifts up my head. Meaning, amo na ni nga mga butang nga giplastar na sa Diyos. Amen. Pero wala diya natapos ang iya kabuhi. Still, the temperer is continually works. Amen. Amo na nga sa kabuhi na ton, ayaw ko ninyo pag-ing na nga bisan ara ka na sa favor, ara ka sa blessings, ara ka na sa pagpakamayo, waay na sang maglambot nga mga gitawag problema. Still, the temperer is at works. Gatrabaho gyapon siya sa aton. Hindi pa tahingpit. Amen.
Still I continue work in us. Kag amo ning kabuhi ni David, gibayaw sa Dios, pero lantaw na ton ang sika na pod nga gistate niya diri sa Psalms 31 in verses 9 pagkadto sa verse 12. Kaluy intaw nako o Ginoo kay ani ako sa kalisod. Gumikan sa labihan kong paghilak nang hubag ang akon mga mata. Naluya na ako. Daw hapit na akong mamatay tungod sa kaguol. Ang pagpunay kog hilak nakakunhod sa akon mga tuig. Grabe gigali ni. Ining grabe nga gitawag kabalaka. Insakto gyud si Kristo Jesus. Insakto gyud. Nagapaiban sa aton gitawag kabuhi. Amen. Gapaiban siya. Amo na nga ang Biblia ginatudluan kita niya. Amen. Siling padiri, gumikan sa akon kalisdanan, luyan ako og nagakagabok na ang akon kabukugan. Amen. Luyan ako kag nagakagabok na ang akon kabukugan. Kag dayon, gibugal-bugalan ako sa akon mga kaaway ug nangahadlok kanako ang akon mga silingan. Nang likay kanako ang akon mga kaila, managan og magpalayo sila, kita nila kanako sa dalat. Kag sa verse 12, gikalimtan ako sa tanan, sama sa usa ka patay, sama ako sa buak nga kulon nga gilabay na. Amen. Meaning, ang life ni David, ka-experience siya nga gibayaw sa Dios. Human sa gibayaw sa Dios, gipaubos na po siya sa Ginoo. Amen. Amo na nga balikon na kon, hindi ta magpataas aton ko galingon. Amen. Like David, gibayaw sa Dios, but at the same time, gipaubos na po siya sa Dios because this is the works of the temporary. Amen. Ang Ginoo, kahibalo siya pagbalansi sa kabuhi naton. Amo na nga kon lang taon naton ang second Psalms within sa 38 sa verse 8 siling padiri sa Biblia, wala na ako'y umuy og paglaom, nag-agulo ako tungod sa kasubo. Meaning, this is the days that when David, God makes him low. Diin kini nahitabo nga ang Ginoo human siya gituboy, ang Dios nagpaubos na pod sa iya. This is the case didto sa kang Bathsheba. Amen. Lantaw na lang naton as direct sa 2 Samuel in chapter 12 verses 1 to 12. Humana niya gipapatay si Urias. Amen. Abi mo lang, I studied the life of Urias. Nakasilinggi ko, nami kon ang tanan nga membro parehas kang Urias. Oh. Lalimang ka, anong hambal sa Ginoo kang Urias? Gipadad-an dito si Joab, kay dito sa sagubat, siling si David, papauli adiri si Urias. Kaya nga, iya na nahibaluan nga busong na, mabdus na si Bathsheba. Iya papaulion, kaya nga, agod nga si Urias, makahulig kang Bathsheba, hindi siya mapasingadlan nga mabdus. Kay nagpauli ang bana. Kay natural, kung bana ka, kung amo na ni kagidugayon ang imo nga gitawag stay dito sa trabaho or something diin ka man, natural, ang una yun mo pangitaon ang imo nga asawa. No. Diba? Hindi kay ang bata, kundi ang giguan sa bata. Karon amo ni si David. Kahibalo si David. Ang tao, once ara na sa sala, magmaro siya nga magmaro paghimo sa sala. Nakasiling ko, I really appreciate sa covenant ni Urias. Sa iya nga gitawag, gipanumpaan nga serbisyo. Laliman kaway siya nagpauli. Dira siya naghigda at tubangan sa palasyo. Nakasilinggi ko, grabe nga commitment sa sini nga tao. Siyado katahom kun ang tanan Kristohanon subong sina. Singganon ko, Bradinyo, pauli, Brad. Ayaw pag prayer meeting, Brad. Pero why siya nagpauli? Oh. Siling ko, ayaw pagpuasa, pero why siya nagpauli? Pero
kita lain. Para si pastor, wala. Di ta mag-prayer meeting. Sa paglarga pa lang nakon, abot ko na to. Oo, abot ko na to. Labi na kay kongregasyonal, na timing pag yun nga damo artistas bantayan. Pag-agi na namon sa lungsod, ko damo nagpuasa diri. Amo nang kabuhi na to no sa. Abi mo lang kasiling ko, I really bless sa kabuhi ni Urias. Meaning, wala niya gihugaw-hugawan ang iya nga kubinan as being ang duty niya. Grabe kalimpyo sa iyang mindset. Ang ibalang mindset, grabe kalimpyo. Anong hambal niya? Hindi ko kabatas. Hindi ko kabatas nga ako maglipay-lipay while ang akon mga kaupod nagsakripisyo dito sa gubat. Hindi ko kabatas. Hindi ko kabatas nga ako diri nagpanami pero ang akon mga kaupdanan ara sa kalisod. Abi mo lang, pagkasunod adlaw, amo gihapon ang gihimo ni David. Pauli dito, paligo. Kagdayon, kadtua dito imo asawa. Inga na. Kadtua dito. Kaya nga, sibat-sibat kag si Urias, bago pagikasal paguman, sibat na yung trabaho. Ana. Ang nabulahan si David. Inga na. Kagdayon, ikaduha amo gihapon. Ikatatlo, giinbitar na siya ni David sa palasyo, gihubog, gipakaon, kay para lang nga mo pauli, pero amo gihapon. Bisan nakasiling si David, gihimo na niya ang tanan, agod nga ma-out of mind si Urias, but still, ang iya mindset siya do ka-clear. Why nagpauli? Hangtod nga ang Bible nagambal, ang suwat si Joab, ibalik na kun si Urias, ibutang siya sa frontline. Ibutang siya dito sa mga kaaway nga mga dagko kaayo, agod dali mapatay. Kung mapatay siya, sulbad ang problema ni David. Namatay tuod, kag amo na ni ang nalambot sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 12. Nga ang Dios nagtimpla sa kabuhi ni David. Because God, He is a God of a temperer. Amen. Hindi gusto ang Diyos nga ang Kristohanon manginsalawayon sa mata niya. Amen. Hindi gusto ang Diyos nga ang Kristohanon mamatay nga hindi hingpit. Meaning, ginatimpla ka sa Diyos, ginabalansi ka sa Ginoo. Agod nga hindi ka makapanghambog sa imong kaugalingon. Kay si David sa sining nga time, nalipat na siya sa iya nga kabuhi, kung diin siya halin. Kag amo na ni nga ang iya kabuhi, iya nagibayaw ang iyang kaugalingon. Lantaw na ton ang 2 Samuel siling padiri, unya gipadala sa Ginoo sinatan ngadto sa kang David. Meaning, God always use people. Amen. Hindi ka ma-matured, hindi ka makurikan kung walay gigamit ang Ginoo nga mensahero. Ang Dios always use people. Mubito na nga balikon na kon parehas lang sa iban nga magwalig AI. Pwede man lang ko makasiling sa kang EJ, i-search gani ni Day, kaya amo na ako ni hambal. Okay na, tulog gayon. Oh, pagka Domingo, basahon ko lang. Tapos na. Wala na. Nga lisdan man ni mo ni. But you know, because of God, amen, hindi naton pwede nga pagaanon ang burden para sa kasing-kasing. Let's see karon, ano ang advice? Just relax, just relax. Pero no, para lang sa mga tao nga imo ginapakaon. Amen?
para lang sa mga tao nga imo gina-feed sa mga tao nga iya sa Dios agud hindi magtalang ang ila kabuhi agud nga hindi sila mangin gitawag nga ang ila kaugalingon ila pirmi ibutang sa ibabaw may mga tao nga agud matudluan may mga tao nga agud nga ma-equalize ang iya kabuhi may mga tao aron nga ang iya spiritual magamit sa Dios meaning God always use people. Palakpakan nato ng Ginoo. Kag amo ni Ginoo. Gisugo niya si Nathan parehas sa amon. Gisugo lang kami sa Dios. May ari burden nga ginhatag ang Dios sa amon nga indi gyud kapunggan. Indi madinay. Sa paglingkod na nakon sa doktor, siling sang doktor sa may problema nimo. Paglantaw, na nabako. Wala. Dok, pastor ko. Dagan pastor diri. Pastor diri dagan nagpa-check up diri ang kaso puros tabako. Kalingo-lingo. Kainom, wala dok. Dagang palahubog pastor. Meaning grabe kaguba na sa credibility karon sa mga pastor. Grabe kaguba. Imo paunta gikuan nga pastor kara ka sa Ginoo. Pero pastor diri nga mga palahubog ari diri. So meaning bisan sila mismo why na sila trust sa sini nga mga tao. Just imagine that. Wala na. Akong giunaw na pertino. Siguro damo pastor nga gitawag upod sindi. Nga na. Amo na nga, abi mo lang sa kabuhi na ton, ang number 1 nga blessings. Bisan ako gibasa na kon ang box ni sa gikuan na kon dito sa ilan nilidong. Ang number 1 nga blessings gali sa Kristohanon, hindi kay may stable siya nga sweldo. Hindi kay ang iya pamilya ara sa maayo nga kahimtang. Ang number 1 nga blessings amo ni nga may tao nga nagatudlo siya sa insakto. Amo gyud ang nakapastrak sa akon. Amo gyud ang nakapastrak. Kay kung gibutang ka mo sa tao nga hindi maayo, amo po na ang inyong kabuhi. Amen. That is the highest blessing. Dira ko na enlighten. Amo to nga nagchat ko sa ilang nga ang ikon diri sa congregational amo ni ang topic na to. That is the highest blessing. Hindi na mabayaran. Hindi na mabayaran. Galing sa sinipod nga kalibutan, inang mga nagtinuod amo ang way kwarta. Pero ining mga way nagtinuod, pero ti kadamo suportir. Nga na. Amo nang imo makita. This is the highest blessings. Amo to nga ang Ginoo ang usa sa gigamit sa Dios as being temporary nga padayon siya nga mamuhat sa imo kabuhi ang ginagamit niya ang mga tao nga gipadala niya pagi sa pulong niya. Kay si David, comfort na siya mo kay nga pagkamatay ni Urias, wala na, why na siya naguna-kuna nga may sala siya, wala na, why na, meaning para siya okay na lang. Para siya, yes, ayos na. Nalipat siya sa iya kabuhi. Kaya nga man, ang pinaka makasusubo unay sa Kristohanon kung kasi inang malipat ka kung din kahalin. Inang malipat ka kung sino nga mga tao ang nangamuyo sa imo. Amo ganin na nga ang Ginoo nangita gito sa siyam. Kaya nga, malaka na lang sa mga tao nga nagbalik ang nagdumdum. Amen? Sino nga mga tao ang gingamit sa iya? Way natapakialam sina. Kaya basta ang aton, amo na ni. Swerte ko na ni. Amen? Ako na ni karon panahon. Hindi na ko bagay magdumdum sa sini nga mga tao. Tanda no living thing is self-sufficient. Waay ka nakalambot dira kun waay ni nga mga tao. Parehas sa kabuhi naton. Nga nakahatag, nakadawat ka sa kaiwan sa balatian, kaya nga may mga tao nga nangamuyo. Amen? Hindi ka gid makasiling nga imo na. Tandai gina ninyo.
because God's method are men. Kag amo ning gihambal niya. Unya gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto sa kang David, miadto siya kaniya ug gingnan niya si David. May duha ka tawo, grabe nga sumbingay ang gihatag ni Nathan. Si Nathan, grabe ka maalam nga klase sa propeta. Nakasilinggi ko, he is a good prophet and teachers. Nga waay niya gidiritso si David. Naghatag siya sumbingay. Siyado katakom ang gihimo ni Nathan. May duha ka tawo nga miadto sa usa ka syudad, dato ang usa ug ang usa ka boss. Dagan kayo mga kayupan ang dato, apan ang kabos wala gayoy lain gawas sa usa. Kabaying kernero nga iyang napalit. O giamuman niya kini. Grabe nga gitawag masiling naton, paalanggiran nga gihatag ni Nathan. Mitubo kini uban kaniya og sa iyang mga anak ug nagkaon kini sa iyang pagkaon ug nag-inom sa iyang imnanan. Iya kining kugos-kugoson sama sa iyang anak. Dayon, usak adlaw ni ana may bisita nga miabot sa balay sa dato ug wala siya gusto nga mukuha gikan sa iyang kahayupan. Amen. Aron iyang ihawon alang sa bisita. Mo iyang giihaw ang baying karnero sa kabus aron ikadalit niya sa iyang bisita. Unya nasuko pag-ayo si David ug ingnan niya si Nathan, ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga ang tawo nga nagbuhat nini angay patyon. Kadumdum si David wala. Nakita niya ang iyang sala wala. Kay nga ang pinakabudlay sa tao kung ara na siya sa point nga ang favor kag blessings ara na sa iya, usahay taptapan sa himbis ang iyang mga mata. Nga hindi na niya makita ang iya kakulangan. Siling ni David, sino man nga tao. Amen. Sa magatindog tadya sa presensya sa Ginoo as we continue sa sining is pagbasa. Siling dayon sa verse 6. Kinahanglan ulian niya ang tag-iya sa upat ka buok karnero ay wala siya'y kaluoy. This is what we call fourfold restitution. Ulian niya upat ka buok karnero. Ang verse 7 nagambal. Giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tao. Dira nakamata si David. Ikaw mao ang tao. Meaning, sa usa ka libo nga hunahuna ni David, wala siya nagdumdum nga ang gihisgutan ni Nathan siya. So diri naton makita, mga kaigsunan, una, badlungon ka sa Dios. Hindi gusto ang Dios nga manginsalawayon ka. Amen. Di gusto ang Ginoo. Hindi gusto ang Dios nga imo ibutang ang imong kaugalingon labaw sa tanan. Gipa-remind siya ni Nathan. Giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tano. Ug aniya ang pulong sa Ginoo, ang Dios Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel ug giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Amen. Sa verse 8, gitugyan ko kanimo ang gingarian sa imong agalon ug ang iyang mga asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel ug ang Juda. Kun jutay pa kini alang kanimo, tugangan ko pa kini. Grabe ang Ginoo. Nakasilinggi ko, ang Ginoo dato gyud sa panalangin. Kung nakita sa Dios nga ang imo kabuhi kapyalan, amo na nga ang Biblia naghambal, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Imo lang ang ako nalipayan sa nagdidikit kami sa kundo ni Lidong, kay kami ang nagdidikit sa gididikit namon. Ang akon hambal, once
nga ididikit na ni sa Ginoo kag ipangamuyuan na ni siya sa Ginoo. Just in case kung gamiton hindi gininyo pag-ihikaw kay ini nga kundo parehas lang sa laktod nga istorya iya ni sang Dios. Kag nalipay ko kay nga gituman nila ni Lidong kag ni Arlene. Madahamo sa aton, bisan diri sa aton, ang nagapangamuyo sa mga butang nga naglambot sa ila, pero hindi na takadumdum, kundi nato ni gipaampuan. Amen. Hindi na takadumdum, kundi naton gipapangamuyuan. Kung kaisa ang gipangamuyuan sang pastor, hindi na makita sa simbahan ang tag-iya. Labi na ang gipangamuyuan sang pastor. Dugangan ka patani sa Diyos. Amen? Hindi na matabo, hindi ka dugangan. Galing, amo palang gani na ang nalambot, way na. Amo na nga ang Ginoo, ginaagi ka niya to make us law. Kaya nga, kahibalo ang Diyos kung pirmi kadugangan, kagway matimpla ang imo kabuhi, malisod na ang kabuhi nimo. Kag amo ni ang gihambal sa Biblia. Nantawa lang. Ang statement mismo ni David nga ulian, 4 kapilo. Abi mo lang gibayaran yun niya. Ang kabuhi ni Urias ang iyang gipatay, 4 sa bata ni ang gipatay. Una, si Amon. Gipatay ni Absalom. Kay ginrip niya ang utod ni Absalom. Ikaduha nga gipatay si Absalom. Sa diya nga nagrebellion si Absalom. Ikatatlo nga gipatay si Adonijah. Sa dira nga gusto agawon ni Adonijah ang trono ni Solomon, gipatay siya. Kag ang ikaapat nga gipatay, ang bata nga nataw diya sa kang Bathsheba. Meaning, ang gisulti ni David, natabo gyud sa iya. Ulian kini 4. Isa lang ang iyang giutang, pero 4 ang iyang gisulti, kag ang 4 natabo gyud. Na, because God is a temporary God. Kag amotong reasons kung lang taon na ton, ang Psalm sa chapter 16 sa verse 12. Abi mo lang sa nagwa na siya dito sa iyang trono, kay ang iyang anak nga si Absalom, patyon gisa sa iyang anak. Abi mo lang sa nagwa na siya dito sa iyang trono, si Simi, pagkakita siya, gibalika siya. Grabe nga pagpakaulaw. Kag amo ning hambal ni David, sama siya sa usa ka kulon nga nabuak. Nga gilabay na. Walay tao nga nahinumdum siya. Meaning, gibuak gisa sa Dios kay nga hindi na maayo ang pagkatao ni David. Gibuak siya. Laliman ka, gibiay-biay siya ni Simay. Giyaguta. Kag dayon, gitunglo siya. Usa sa mga sundalo niya nagsulti, dili ko kabatas nga biyay-biayon ang akong hari. Pasagdi ko nga patyo na kon ang nagbiyay-biyay. Unsay gisulti ni David, pasagdi lang. Kay kini nga tao, gisugo ni sa Diyos. Meaning, that is the part that God, He is a God of a temporary. Amen. Meaning, bisan ara ka na sa taas nga posisyon, kung ang Dios magpaubos sa imo, bisan ang usa ka ultimo nga tao, posible nga makabiyay-biyay sa imo. Why? We cannot question God. Because we are all under by His hands. Yes, ang Dios naton, siya ang manugsubo naton, aron kita mabalanse ang kabuhi naton. Amen. Amo na, ng mga kaigsuunan. Still, the God of a temporary works in us. Amo na nga, let us maintain humility in our hearts. Hindi gusto ang Diyos nga mangin salawayon ka. Hindi gusto ang Diyos nga magpatas-taason ka. Amo na nga ang Ginoo, magalihok siya sa imong kabuhi. Yes. When I struggle sa akon nga isa lang kabutang ang akon gihambal. Lord, kung sa libro nimo
natapos na ang akong assignment, wala ko'y may mahimo. Pero kung wala pa, Diyos me ugat. Diyos me. Gamita ko, bisan pa man sa mga pastors sa Universal. Kag salamat sa Diyos sa inyo mga pangamuyo, sa pangamuyo sa Luzon, sa Visayas, kag sa Mindanao. Bisan ang taga Mindanao, ang taga Luzon, concern sila. Kag dira na ko nakita nga gamiton pa ko sa Diyos. Mga kaigsunan, let us stay humble in the hands of God. Hindi ta manginsalawayon sa mata sa Ginoo. Let us worship God. Hallelujah. Sa gunita naton ang aton katupan sa wala kag sa